Mga kadamdaming makabayan, maraming salamat sa inyong mga reactions at comments sa aking post na Bakit Ngayon Sara? Tungkol sa deklarasyon ni Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028. Ang mga tumampok sa mga nabasa kong komento ay ang paniniwala ng ilan na politika lang ang impeachment, numbers game lamang at bahagi ng labanan para sa susunod na halalan. Totoo, hindi natin maikakaila na ang impeachment ay dumaraan sa Kongreso at sa Kongreso ay may politika, may alyansa, may oposisyon, may interes. Ngunit ang pagkakaroon ng politika sa proseso ay hindi nangangahulugang wala ng issue. Hindi ibig sabihin na kapag may political dimension, wala nang dapat sagutin. Ang impeachment ay hindi tsismis. Ito ay mekanismo ng ating konstitusyon upang papanagutin ang mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Kung may aligasyon, dapat itong suriin. Kung may ebidensya, dapat itong timbangin. Kung may depensa, dapat itong pakinggan. Ang tanong ay hindi kung may politika. Ang tanong ay kung may batayan ang mga isyung inihaharap. May ilan sa inyo ang nagbanggit ng mga nakaraang impeachment at sinabing ginamit din iyon bilang sandata ng politika. Maaaring may aral tayong makuha roon. Ngunit ang solusyon ba ay itigil na ang pananagutan o mas pagbutihin ang proseso upang maging mas makatarungan at mas malinaw? May nagsasabi rin na ang maagang deklarasyon para sa 2028 ay paraan upang mabago ang naratibo at mailarawan ang impeachment bilang pamumulitika lamang. Posible ang ganitong pagbasa. Ngunit kung seryoso ang pagnanais na mamuno sa bansa, mas seryoso dapat ang pagharap sa mga tanong ng bayan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa survey o sa dami ng taga-suporta. Nasusukat ito sa kakayahang humarap sa pagsusuri nang hindi iniiwasan ang proseso. Sa huli, hindi ito laban ng kampo laban sa kampo. Hindi ito simpleng usapin ng loyalista laban sa kritiko. Ito ay usapin ng prinsipyo. May pananagutan ba ang mga nasa kapangyarihan? At handa ba tayong ipagtanggol ang mga mekanismo ng ating konstitusyon kahit sino pa ang maapektuhan? Hindi natin kailangang mag-away upang mag-isip. Hindi natin kailangang mag-insultuhan upang magtanong. Mas mahalaga na malinaw sa atin na ang demokrasya ay hindi lamang halalan. Ito rin ay pananagutan. Ako si Bishop Tonyo, Obispong Migrante sa Europa at patuloy na nananawagan na iangat natin ang ating kamalayan at ang ating damdaming makabayan.